Dito po sa aming barangay, sa Barangay Muson South, tayo po ay naniniwala na ang tagumpay ng ating barangay ay nasa kamay ng bawat kawani na hadlang mag-alay ng oras at sikap. Sa unang semestre ng 2026, patuloy nating pinapakita na bagamat bago pa lamang tayo sa ikatlong taon ng pagkakatatag bilang barangay, hindi tayo nahuhuli sa pagbibigay ng serbisyo na kailangan ng ating mga kabarangay. Lupong Barangay ng Muson South, mga serbisyong handang ilarawan. First Semester 2026 Department Head Report. Ipinakita ng mga unang silaw ng araw ang isang barangay na patuloy na umaangat. Barangay Muson South. Sa ikatlong taon na ating pagkakatatag, 343 na opisyal at kawani ang magkakasama-sama sa isang adhikain, pagbigay ng makabuluhan at mataas na uri ng paglilingkod sa mga kabarangay. Sa pangunguna ni Kapitan Edgar E. Celis, hindi matatawaran ang dedikasyon na ibigay ang dekalibreng serbisyo na narapat sa bawat isa. Bawal po tayong magpatapon sa mga illegal voluman na kung saan kapag nakuha ang inyong basura ay itatapak lamang sa ating mga creek o kaya sa bakanting lote. Bago pa man sumilip ang haring araw, nasa trabaho na ang ating mga bayaning tagapaglinis. Ang Solid Waste Management Office ang nangunguna sa pagpapanatili ng kalinisan sa buong pamayanan. Mapagpalang araw po sa ating Barangay Muson South. Ako po si Nova Navarro, OIC po ng Solid Waste Management ng ating Barangay Muson South. Narito po ang ating first quarter summary report collection of waste, segregation 2026. Ang biowaste po natin ay 55,250. Ang ating pong processing ay 4,550. Ang ating pong factory returnable ay 5,230. Ang ating pong hazard waste ay 7,843. Ang ating naman pong residual waste, 44,155. Ang ating pong mga electronic waste ay nasa 4,540. Ito po ang ilalaman ng ating Bayano MRF para po doon natin ilalagay ang ating mga segregation waste. Patuloy din po tayong nagsisegregation sa ating buong Barangay Muson South upang matupad po natin ang ating bithiin na kalinisan at pagtupad din po ito sa ating batas na 9003. Meron din po tayong mga programa sa ating Bayano MRF. Ito po ay meron tatlong tayong makina na kung saan po ay doon natin tinatahi na basahan o mga bag para po yung ating mga nakukuhang recyclable, ito po ay magiging materials ng ating MRF. Meron din po tayo sa MRF na matatagpuan na bagong composting biowaste na kung saan po ay ngayon po natin ginawa ito upang matugunan po ang ating tambak na biowaste. Ito po ay pwede rin maging programa ng ating barangay na gagawin po natin pataba sa ating mga pananim. Meron din po tayong gardening sa ating Bayano MRF. Ito po ay doon nilalagay ang ating mga nabubulok na basura. Meron din po tayo ng mga tauhan na ang ating pong street sweeper ay nasa 17 na kung saan sila po ang nagpapalaganap ng kalinisan sa ating mga pakalsadahan. Meron din po tayong bioman na 25 na kung saan po ito po ay kumukuha sa ating mga residente at nagpapatupad ng ating segregation. Meron din po tayong dalawang truck upang may manage po nila ang ating mga basura na kung saan po ang may itinatapon na mga residual waste ay itinatapon po sa ating UNEL. Meron din po tayong mga bagong programa sa ating Bayano MRF. Kagaya po ng palit basura, ang ating pong plastic ay pinapalitan namin ng isang dishwashing liquid at downy. Yan po ang ating patuloy na ginagawa sa ating mga segregation ng ating solid waste management. Upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ito ang tungkulin ng Lingkod Lingap Sanayon, Mother Leader, na pinamamahalaan ni OIC Melanie Dalagon. Ang pangunahin po naming gawain ay ang pagkuha ng datos sa ating mga nasasakupan dito sa buong Muson South. At sa bawat buwan, kami po ay nagre-report sa city population ng mga newborn babies na mamatay, in-migration, and out-migration. At ang aming record ay basihan para sa pagpapatupad ng mga programang ibinababa ng ating local na government. As of February 2026, ang ating datos po sa buong Muson South, lalaki 34,619, babae 34,911, total population of 69,530.
total household 15,308 at ang total families ay 15,869. Ang Barangay General Service Office nang siyang nagbibigay ng lahat ng kailangan para mapagaan ang gawain ng mga kawani at mapaglingkuran ang mga kabarangay. Po si Maria Socorro Uy Alastoy, ang kasalukuyang OIC ng GSO o General Services Office. Ipinakikilala ko, ang aming opisina po ay tumutulong sa pag-manage ng mga kagamitan, pasilidad at iba pang logistical needs ng ating barangay. Ang pangunahing responsibilidad po namin ay siguraduhin na maayos ang paggamit, maintenance at distribution nito. Sa kasalukuyan, may kasama po akong 5 masisipag na miyembro na tumutulong sa akin upang maihatid at maayos at mabilis na serbisyo sa ating barangay. Ang mga office supplies at cleaning materials na siyang pangunahing pangangailangan ng ating mga kawani. Dito rin po pinaprocess ang mga purchase order na siya pong ginagamit para po sa mga pagawain at pag-renovate ng ating barangay. Dito rin po nakukuha ang PO gas na siya pong ginagamit para po sa ating pambarangay na sasakyan kagaya po ng ambulansya, fire truck, patrol at tri-wheels para sa mga pagre-responde. Motorcycles na ginagamit sa ating mga messenger. Sa GSO po din po ay nag-i-issue po kami ng mga clearances gaya po ng barangay indigency, barangay residency, barangay clearance, postal ID, Meralco, late registration, permit to transfer at business permit. Sa unang semester po ng taong ito, mula October hanggang March, kami po ay nakapag-release ng mga clearances sa kabuuang 12,621. Sa gasolina at diesel naman, tayo po ay nakakonsumo ng 12,709 liters. Din po sa opisa namin, kami po rin po ay nakakapagbigay ng mga libreng gamot na siyang tulong ng ating barangay. Kagaya po ng Losartan, Amlodipine, Atorvastatin, Metformin, Trimetazidine para po sa mga maintenance ng mga matatanda. Para naman po sa children or infant, tayo po ay nakakapagbigay ng paracetamol syrup or drops, vitamin syrup, Carbocisteine, Simdex syrup at amoxicillin. Sa oras ng pangailangan, nandyan ang barangay para tumulong. Ang medical at burial assistance sa ilalim ng Office of the Barangay Chairman at pinangasiwaan ni Tess Arias bilang desk officer ay nagbibigay ng suporta sa mga pamilyang nangangailangan. 2025 hanggang Pebrero 2026, nakapagbigay na ng kabuuang 76 na pamilya na ang natulungan at 85 na pamilya sa burial assistance. Tiniyak ang mabilis at patas ang pagbibigay ng tulong sa mga lehitimong nangangailangan. Ang proteksyon ng mga babae at bata ay isa sa mga pangunahing prioridad. Ang Bausi Office ay nagsisilbing ligtas na lugar para sa mga biktima at nagbibigay suporta. Simula October 2025 hanggang March 2026 ay nakapagtala po tayo ng 36 na reklamo. Ang mga kaso pong ito ay physical abuse, 30 cases, bullying, 3 cases, at may 3 kaso ng pagbabanta. Panay minor de edad po ang involved sa mga kasong ito, kung kaya't sinisikap ng ating barangay na masettle ang mga usaping ito sa pamamagitan ng mediation. Kaya 19 cases dito ay nagkasundo at nagkapatawaran. 14 cases ang nagkasundo sa medical expenses, 4 cases ang nailipat sa ating kapitan, 3 cases ang pending, 2 cases ang patala lamang, at 4 na kaso ang na-dismiss. Sa BAC naman po or Violence Against Children, sa loob ng 6 na buwan ay nakapagtala po tayo ng 60 reklamo. Ang mga kasong ito ay ang mga sumusunod: physical abuse, 29 cases, sexual abuse, 12 cases, psychological and emotional abuse, 18 cases, at 1 kaso ng neglect or pagpapabaya. 27 kaso po dito ang
nagkapatawaran, 3 ang nakabinbin, 6 ang patala lamang, 5 po dito ay nagkasundo para sa medical expenses, 8 ang inirefer sa WCPD, 2 ang inilipat sa kapitan, 2 ang nadala sa DSWD, 4 ang na-dismiss at 3 ang kasalukuyang dinidinig. Sa BAW naman po or Violence Against Women, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala po tayo ng 121 na reklamo. Ito ay ang physical abuse, 38 cases, isang kaso ng sexual abuse, psychological or emotional abuse, 58 cases, at 24 cases ng economic abuse. 8 sa mga kasong ito ang nagkasundo o nagkapatawaran sa sarili nilang kagustuhan. 4 ang pending, 14 ang patala lamang, 37 ang nagkasundong maghiwalay, 29 cases ang nagkasundo tungkol sa sustento, 8 ang inirefer sa WCPD, 5 ang nabigyan ng Barangay Protection Order, 4 ang inirefer sa PAW, 5 kaso ang na-dismiss at 7 kaso ang kasalukuyan pang dinidinig. Sa pamumuno ni Badong Officer Bishop Armando Gomez, patuloy sila nagluluklok ng mga programa para pigilan ang paggamit at paggalat ng illegal na droga. Sa ngayon, kami po ay may 4 na counseling na na sa ating opisina. Mga taong dumulog sa atin upang humingi ng payo, bigyan din sa kanilang kalagayan, sa kanilang addiction. Pangalawa, meron po tayong 2 provision na naitala mga taong kasamantalang binigyan ng kalayaan dahil sa kanilang mga rehabilitasyon sa kulungan. At meron din po tayong 15 endorsement letters para sa mga nakalista sa drug watchlist na inayahan po natin upang sila ay mabalik loob sa ating gobyerno. At meron din po tayong 2 inimbitahan na matanggal ang kanilang pangalan sa drug watchlist. Sa ngayon ay meron kami total na 8 certificate release sa BADAC Department. Ngayon din po ay kami po ay sa kalukuyan na seminar, nagbibigay na seminar sa drug watchlist sa bawat HOA sa panguna ng ating barangay Captain Elder Senis. Patuloy po kami nagtuturo ng drug awareness sa ating buong barangay. Samahan nyo kami, tulungan nyo kami upang ang ating barangay ay maging drug-free. Bago pa man umabot sa korte, ang lupong tagapamayapa ang siya nangunguna sa paglutas ng mga hidwaan sa loob ng barangay. Sa pamumuno ni Pangulong Jimmy Cobre, tinitiyak nilang mabilis at patas ang paglutas ng mga problema. Sa aming mga dispute parties cases filed dito sa ating barangay from October 2025 round 2 February 2026 with the total number of filed cases 95, total issued survey due to non-settlement 45, total settled amicably 44 with 6 ongoing conciliation proceedings with a total number of cases of 95 all in all. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating butihing kapitan sa pagbibigay tiwala sa aming pamunuan o grupo ng mga tagapamayapa pagsisettle dispute filed cases dito sa ating barangay. Ang kalusugan ng mga barangay ay pangunahing alalahanin ng barangay at ang mga barangay health worker ang siyang unang linya na suporta sa kalusugan. Patuloy silang nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga tahanan. Sasagawa ng taunang pagtitimbang, pagkuha ng height sa ating mga batang edad 0 to 59 months. Sa kasalukuyan po, ako po ay magugulat sa inyo ng partial report na aming isinagawa. Kami po ay nakapag-OBT na po ng 2,252 na may 41% po. Ito po ay napapabilang ang mga sumusunod na mga malnourished na mga bata na aming natukoy sa aming pagtitimbang. Ang severely underweight po natin ay 20, severely stunted 21, severely wasted 12, underweight 45, stunted 35, moderate wasted 15, overweight 19, obese 24. Ang pangkalahatan po bilang ito sa partial report po namin meron na po tayong 191 na mga bata napapabilang sa tinatawag nating mga malnourished. Ganoon din po, kalisabay po ng aming pagtitimbang, tayo po ay namimigay po ng mga vitamin A at deworming para sa mga bata.
Kami po ay nakapagbigay po ng vitamin A sa 6 to 11 months po na 172 na may 33%. Ang 12 to 59 po na vitamin A ay 1,966 na may 44%. At ganoon din po ang nabigyan namin ng deworming. Patuloy pa rin po tayo nabibigay serbisyo sa bawat health center nang sa gayon po ay tayo po ay maging malusog sa ating barangay. Sa oras ng emergency, ang rescue at fire department ay handang tumugon anumang oras. Sa pamumuno ni Rona Empleo, tinitiyak nilang ligtas ang mga barangay mula sa mga panganib tulad ng sunog at kalamidad. Katulad ng medical, na dito ng paloob yung mga sari-saring sakit. Nasa 1,072 yung asod na mga nasaksak na baril at nabubog. Nasa 33. Yung vehicular accident naman po yung sa kalsada, mga nabangga. Nasa 82. Sa pregnant, mga nanganganak. Nasa 117. Yung fall, yung mga nahuhulog, mga natutumba, nasa 16. At saka meron tayong sport injuries na isa. Meron din tayong suicide attempt, 18. Meron din tayong 2 nasunog na pasyente, 2 at meron nagulod na isa. At saka buuan po, meron po tayong total na 1,300 po dinadala sa ospital simula noong September hanggang sa kasalukuyan. Meron po tayong request ng patubig na sa 15 po at nakapag-respond din po kami sa sunog na sa 10 din po. At dito rin po sa EQDIL, lahat po ng daycare ay kami po nagtiling ng mga tungkol sa DREAM. At meron din tayong fire prevention training sa ngayon at nagarating pa. At ako po yung nagpapasalamat sa Ikaw Edgar Senator sa Council para sa mga gamit na aming nagagamit sa rescue at saka sa fire. Maaari lang po na tumawag po sana tayo sa ating hotline para po kami ay makapagtungkol kaagad sa inyong mga pangangailangan. Ang pinakamalagang departamento ng barangay, ang Peace and Order Department. Habang mahimbing ang tulog ng mga kabarangay, sila ay nasa kalye para magpatrolya at rumisponde sa anumang pangangailangan. Ng Committee ng Peace and Order sa first 20 CPK, ang Peace and Order Department ay gumaganap sa gawain pag-grooming, pagsitil ng illegal na gawain, curfew, pag-assist sa ating kapulisan. Mula February 25 to February 26 ay napagpatala po tayo ng 837. Una dito ay pagnanakaw, usaping pera at utang. Sa tulong ng ating kapitan at kagawad, ang case solve natin 288 at napagpakulong po tayo ng respondent ng 13. At nais ko pong ipabatid na nagpapasalamat ang ating mga mamayan sa mga akarang aksyon natin sa kanilang mga reklamo. At di lang yan, yung karating barangay ay nagpapasalamat sa tulong natin kagaya ng pag-turnover ng motor at nawawalang gamit sa tulong at suporta ng ating kapitan, mga kagawad, kaya bilis aksyon nito. Po si Ma'am Rufina Santiago, daycare worker 1 at the same time ay coordinator po ng mga daycare worker dito sa Luzon South. Noong pong October ay nagkaroon ng Barangay Level Children's Congress. Dito po ay natamo ng isang batang daycare sa ilalim ng pangangalaga ni Ma'am Ana Tamao ang first place sa singing contest. Siya po ay dinala o inilaban sa city level at muli ay natamo niya ang first prize. Pagkatapos po nito, noong November ay inilaban naman po siya sa regional level at ikinagagalak pong ibalita sa inyo na muli ay natamo ng bata sa ilalim ng pangangalaga ni Ma'am Ana Tamao ang first place sa singing contest. Noong naman pong December ay ginanap ang Children's Christmas Party dito po sa ating covered court. Bigyan po ng humigit kumulang 500 food packs from Jollibee ang mga batang daycare. Nagkaroon din po rito ng PES or Parent Effectiveness Seminar. Noong naman pong January ay nagkaroon ng compliance ang 3 accredited daycare workers na sila po ay in-accredit noong January, December and January. Ongoing po ang compliance at isang nga po dito ay naikabit na ang mga aircon, nailagay na rin po ang
entrance cam ng Meralco para po sa Panambayan Daycare Center. At ang iba po ay nabigyan ng maayos na CR, pinto, at iba pa pong mga pangangailangan ng daycare center. Sa ngayon po, March, ay magkakaroon ng moving up ang daycare children from Luzon South Daycare Center. Ito po ay kinabibilangan ng higit kumulang 400 bata na gaganapin sa SM San Jose del Monte, na kung saan ay sinuportahan ng ating punong barangay at mga kagawad ang venue sa SM San Jose del Monte. Ang impormasyon ay kapangyarihan at ang Public Information Office ang siyang tagapaghatid ng tamang balita sa ating mga kabarangay. Sa loob ng mahigit na 2 taon, ang PIO ay nakapag-post ng mahigit 2,000 nialaman tungkol sa mga programa, serbisyo at kaganapan ng barangay. Sa kasalukuyan, mayroon na itong mahigit 10,000 organic na tagasunod sa iba't ibang social media platform na naging mahalagang dahiluyan para makipag-ugnayan sa mga kabarangay at iparating ang mga mahalagang paalala. Barangay Muson South, bagamat bata pa sa pagkakatatag, ngunit puno na ng lakas at determinasyon na ibigay ang pinakamabuting serbisyo sa mga kabarangay. Sa pamumuno ni Kapitan Edgar Iselis at sa sama-samang pagsisikap ng 343 opisyal at kawani, patuloy tayong umaangat patungo sa isang maunlad at mayabong na Barangay Muson South.